Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bali po, wala si Brother Nelson. Kaya yung religiyo po muli ang tatayo ngayon po umaga po ito. Dahil kagabi, nag-chat po siya sa akin na hindi raw siya makakarating. Kaya karakara po akong kumuha ng paksa. So, pansamantala, ako po ang makakasama at sa umaga pong ito ay pagsaluhan natin yung aking pong ginawang paksa sa umaga pong ito. Ang paksa po na aking inihanda ay patungkol sa love na sinasabi nila nung nangyari kahapon ay padama daw ang ating mga pagmamahal sa ating mga hinihiro, sa magulang, kapatid, mga mahal sa buhay. Pero ano yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pag-ibig? Kailangan ba tuwing isang araw lang, February 14 lang natin pinapadama yung tinatawag na pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa magulang? Kailangan ba isang araw lang, every February 14 lang? So tingnan natin, isa-isayin natin, himay-himayin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pag-ibig po na ito. So pasok po tayo sa ating paksa. Dahil natapos lang daw ng araw ng mga puso kahapon, nais kong bigyan ng pansin ang tradisyong ito at alamin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa araw ng mga puso o mas kilala sa tinatawag na Valentine's Day. Kung napapansin po ninyo, mayroon pong nakalagay na tradisyon na nakasulat po dyan sa monitor. So, alam naman natin, pagdating sa tradisyon, ay galit ang Diyos kapag patuloy tayong sumusunod sa tinatawag na tradisyon ng mundo pong ito. At mababasa natin yan sa Mark 7:7 na ganito yung sinasabi patungkol sa kapag patuloy tayo nabubuhay, unang mumuhay, sinasabuhay natin yung tradisyon ng mundo pong ito. Mark 7:7. Sana po ay may mga dala din kayong Biblia para kayo din mismo ang makakita ng tinatawag na katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. Ang sabi po ng Mark 7:7, natapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral ng mga utos ng mga tao. So, kung wala sa banal na kasulatan, kung wala po rito, utos ng tao po yun. Anong sabi dyan? Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral ng mga utos ng mga tao. Salit-salit sabi po kasi ito. Nagmula ito, bago ako pumasok doon, puntusan ko po yung tinatawag na Valentine. Napaksa na po ito ni Brother Willard before, na ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagmamayari ito ni Saint Valentin na sa kanya talagang kaarawan to na ikinabit sa February 14. Na ito po ay utos o tinatawag na salita ng tao na hindi dapat gawin ng mga Kristiyano. Dahil ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag tayong magsipag-ayon sa mundong ito at mag-iba tayo sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kaya nga sinasabi ng 2 Timothy 3:16, kailangan niyo mag-aral upang matuto, upang hindi ninyo gawin ginagawa na sanlibutan. Dahil sabi sa 3:16 ng 2 Timothy, ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos, mapapakinabangan. Mapapakinabangan natin saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala. So, tingnan natin. Huwag yung puro sunod na tayo sa mundo ito. Na baka nagkakasala na tayo. Ang sabi dito, sa pagtuturo, sa pagsansala, tingnan natin. I-analyze natin kung dapat ba natin i-celebrate itong tradisyon na ito. Ang sabi dyan, sa pagsansala, sa pagsaway. So sasawayin ka sa mga bagay na yung gagawin kapag ito po ay mali. Yan yung banal na kasulatan. Sa ikatututo, upang matuto, dahil upang, ano yung layunin? Para tayo matuto, sasawayin ka, sansalain mo yung mga bagay na dapat natin gawin sa mundo ito. Ang layunin sa 17, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawa ng mabuti.
ito yung tinatawag na dapat gawin noong mga Kristiyano na hindi basta-basta gagawa ng mga utos ng sanlibutan ito. At ang sabi nga po ng balik tayo doon sa Romans 12 verse 2, na ang sabi dito, huwag tayo magsipag-ayon kung ano ang takbo ng mundo ito. Ang sabi rito, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mga iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. So, binanggit doon sa 2 Timothy 3:16 na may pagtuturo. So, sa pamamagitan ng pagtuturo, matututo tayo, magbabago yung ating pong tinatawag na pag-iisip sa mundo pong ito. Kaya sinabi ng Romans 12:2, ibahin natin. Ibahin natin yung ating mga pag-iisip at huwag tayong magsipag-ayon sa sanlibutan ito upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun ang layunin ng mga tao kung bakit nila lang maging kaaya-aya tayo sa Diyos araw-araw. Ano po sabi sa huling stanza? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, kailangan huwag tayong sumunod sa mga tradisyon ng mundong ito. Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig? No? Yung kahapon, ipinadama daw sa mga mahal sa buhay. Ngunit taliwas sinasabi ng Biblia na dapat ba isang araw lang? Dapat isang araw lang ba ipadama yung pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay? Ang sabi ng John 15 verse 12, mga kaibigan kayo, ang wika ng ating Panginoon sa Kristo. Siya mismo po ang nagsabi ko nito. John 15 verse 12, ito ang aking utos, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang sabi naman ng John 13 verse 34 ay ganito po. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko. Ang ating Panginoon sa Kristo muli ang nagsasalisay ng salitang ito. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mga kaibigan sa isa't isa, naggaya, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa 35, sa ganito'y mga kakilala ng lahat ng mga tao, na kayo'y aking alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sinabi dito, makikilala ka ng mga tao kung ikaw ay umiibig sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa iyong kapatiran. So, ang explanation dito ang natin, kung isang araw lang natin isa sa buhay yung pag-ibig, paano ka makikilala na tao na ikaw ay isang alagad, tunay na alagad ni Kristo. At sisibol dyan yung tinatawag na tanong, paano mo maipapakita sa mga tao na tunay kang isang alagad ni Kristo? Kasi sinasabi ng talata sa 35, sa ganito yung mga kakilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So sa pamamagitan ng pag-ibig, makikilala na ikaw ay tunay na alagad. Yan ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, sasagutin natin yung tanong na paano mo may papakita dun sa mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw ay isang tunay na alagad. Na sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, na sinasabi mo parte ka ng Iglesia ni Cristo, pero parang hindi ka naman nakikitaan na gano'n. Ito ba dapat ang isinasabuhay ng isang Kristiyano na kaalim sa Iglesia ng Diyos? Yan ba dapat? Pag kinausap mo, palaging galit? O suplado? Hindi mo makausap sa daan? Balagbag kung sumagot? Madaling mainis? Masama yung ugali? Ito ba dapat? Hindi ka makikilala ng taong nakapaligid sa iyo kung yan ang isa sa buhay natin. Yan yung sinasabi ng Biblia. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Na yan ang dapat inuugali para ikaw ay makita na tunay na alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Anong sabi po rito? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ang sabi po ay ganito. Huwag humaki ng sinuman ang iyong kabataan. Kundi ikaw maging uliran. Ikaw ay maging uliran sa mga nagsisimpalataya sa pananalita.